Mga kababayan, ano ang nangyayari kay Marcos Jr.? Parang pabaksak na ang kalusugan. Ang pinagtataka ko mga kababayan, kung ito ay tiba-tiba sa mga nakakamkam, of course, halata naman, no? Biro niyo yung budget ng kanyang PCO pa lang, Communications Office. Ang alam ko, lagpas 2 billion ang pinopropose na budget next year. Para daw i-counter ang mga false information, misinformation, disinformation, yung mga fake news, ganon. So tapos yung kanya pang, di ba, billion din ang kanyang intelligence funds, ningiwi, or confidential fund. Kaya kayo nagtaka, billion. 1,000 million yun, mga ating. Pero yung 125 million ni VP Sara, ayaw pa rin nilang tantanan. Hindi na nga humingi si VP Sara ng confidential funds for 2 years, di ba? Ayaw pa rin nilang tumigil. Pero yung confidential funds ni Ngiwi na 2 billion, saan napupunta? Na 1 billion halimbawa, saan napupunta? Tapos, yung bagyo sa, hindi bagyo, lindol sa Cebu, hindi niya alam, hindi siya sure. Anong klase? May intel, may pinagkakagastusan pa ng intel? Hindi ba kailangan intel eh? Nasa social media, nababalita sa mainstream, na lumindol, hindi siya sure. Right? Yung PCO, billion-billion din ng budget, para saan yun? Para sa mga ensaymada vloggers? Pansuhol sa mainstream media para huwag silang awayin? What? Pero ang itsura ni Ngiwi, mga kababayan, ay parang pinagsukluban na ng langit at lupa. Okay, parang bumabaksak na ang kanyang katawan. Sa dami ng salapi ni Ngiwi, okay, mayaman naman ang kanilang angkan. And sa tingin natin, tiba-tiba ito, pati yung mga mayat-maya na nananalo sa loto, mga ating, hindi lang pera ng Pilipinas ang nakakamkam, pati pera ng loto, pati mga negosyo, katulad ng sa Okada, right? May mga bribery thingy. So, paano bumabagsak, mukhang bumabagsak ang kalusugan ni Ngiwi, kayong tiba-tiba naman siya sa pera. Right? Because si Enrile nga, buhay na buhay pa rin. Mukhang nagpapa-stem cell treatments si Enrile, buhay pa rin. So kung madatong ka, dapat, di ba, you're at the peak of your health. Ano kaya ang sakit ni Ngiwi? Hindi naman siguro AIDA, di ba? Pero, I don't know, sinadya ba niya na magmukhang ngarag na ngarag siya, mga ating? So, picture to ni Ngiwi nang siya ay pumunta sa Cebu. Sa likod niya ay si Miss Pam Balecuatro, no, nasa silhouette or nasa Boca Kineme. Yung naka-blur. Si Pam Balecuatro yan, governor ng Cebu, yung pumalit kay Wakwak na tinatawag ni Dean Chase. Yung Wakwak daw ng Cebu, pinalta ni Pam Balecuatro. So, bakit ganyan? Parang kalunos-lunos na ang itsura ni Ngiwi. Parang isang bulate na lang kasama. Well, anyway, ngarag na ngarag si Ngiwi. Hindi na rin makapagpakulay ng buhok kasi yung mga roots ng hair niya, kitang-kita na puti na ang lahat ng buhok ni Ngiwi. Even nung kampanyahan namin noong 2022, kasi kasama naman ako sa mga vloggers noon for Uniteam, di ba? Kasi nga katandem niya si VP Sara. Although bagong kulay si Ngiwi ng buhok, mga atit kuya, kasi pag 1 week, parang mga 1 or 2 millimeters na makikita mo. May growth na yung buhok natin ng mga 1 or 2 millimeters. Makikita mo na yung root ng buhok ni Ngiwi na puti na talaga. So, tapos ang mga kababayan, kung kayo ay, total, ang karamihan sa inyo nga pala na nanonood sa akin ay above your golden age na, no? Lagpas 50 na yung iba. Kung may iwasan nyo na magkulay ng hair, huwag kayong magkulay. Shoutout Ate Laynette, kung nandyan ka pa. Kasi pagkulay mo ng hair, nagkulay ka ngayong October, pagdating ng November, kung ang gray hair mo ngayong buwan ay 100, next month, 200 na yung gray hair mo, mga ating. Dumodoble ng nagta-times 2, nagmumultiply ang puting buhok once na nagkulay ka. Ako may mga gray hair ako, mga atit kuya, dito sa likod banda, kasi ito yung most stressed sa akin eh. I think, no? Kasi minsan malimit ako malimit ako magtali ng hair. So, ang nasasaktan na part ng anit ko ay dito banda. Kaya yung gray hair ko nandini, papalikod.
Mostly, ang gray hair natin ay dito sa unahan. Okay? So, I think kung ano yung nasasaktan na part ng or nada-damage na part ng anit, doon kung anong part ng anit yung nagkaka-trauma or something or nada-damage, yun yung madaling tubuan ng puti. Tapos kapag sobrang chlorinated rin yung tubig mga ating, nakaka-contribute din in a way sa gray hair. So, swerte kayo kung lahi nyo ang hindi putiin ang buhok. Ako gusto kong maging regimen na naglalagay sana ng coconut milk sa buhok. Kasi ang mga lolo't lola namin nun, yun lang. Pag naliligo sa ilog, may baon na nyog, ninangat-ngat, kinakatas yung, yung nyog, right? And then yung sabaw ng nyug, yung gata, yun. I think isa yan sa nakaka-prevent ng gray hair. Pero kung may iwasan nyo po na magkulay, ayan, huwag kayong magkulay kasi dumodoble talaga. Pero kung hindi mapigilan, siguro magkulay lang kayo ng 4 hanggang 6 times a year. Kasi yung iba monthly magkulay, lalo kalalakihan. Yan, sige, mukhang losyang. Anyway, basahin ko yung, ang mga babae kasi, may mga babae na parang twice a year lang magpakulay, right? Or maybe every 2 months or every 3 months. Maganda yon. Pero kapag monthly na, katulad ng iwi, good luck sa iyo. Kasi yung, well, pumili na lang kayo mga kababayan ng pangkulay kung di talaga maiwasan. At least yung mga herbal na pangkulay. May mga pangkulay na mamahalin. Wag kayo mag-attempt gumamit ng mga mura. Wag magtipid. Right? Listen to me. Hairdresser ako dati. And I used to be blonde, mga dad kuya, bago ko nag-aral maisingit ko lang. I used to be very, very blonde nung nag-aaral ako, bago ako nag-aral in college. Kasi nga, di ba, sa salon ako nagtatrabaho. So, mostly kami rin ang ginagawang model ng mga hair coloring, rebonding, Brazilian blowout, ganon. Buhok din namin ang ine-experiment, kaya lagi akong blonde noon. Nung nag-enroll ako ng 2016, pag upo ni Tatay Digong, na-inspire akong mag-aral, wala akong choice. Kailangan ko itigil yung pagkukulay ng hair kasi bawal nga sa aming program. Bawal sa kurso ko ang makulay ang buhok. Or bawal sa mga teachers ang loud ang kulay ng buhok or masyadong kita. So sabi nila, magkulay ka ng mga dark brown. Sabi ko, hindi na. Hayaan ko nang tumubo ito na natural color na. So, tumigil ako and yung mga kasabayan ko, mga kababayan, kasi 19 years old ako ngayon eh. Yung mga kaedad ko na nandun pa rin sa salon, tapos kulay pa rin ang kulay. Ay, ang dami na nilang puti, mga ating. Pero hindi, okay lang naman maging maputi ang buhok natin, di ba? Minsan maganda may binabagayan naman ng gray hair. But going back to Ngiwi, si Ngiwi nasa Cebu, haggard, baksak na baksak ang mukha, tabingi ang mukha, baka naman drama lang yun to, baka sinadya niyo pakulay, tapos mukha siyang basang sisiw, mukha siyang mabantot, no? Gaspang pa ng balat. So, yeah, para kunwari may empathy siya sa mga nasalanta ng lindol kasi pagkakalam ko mga kababayan, lagpas 60 na yung casualties ng lindol. Dahil nga may mga nabaksakan ng mga debris, ang lakas ng lindol sa Cebu. So, shout out po. Yan, sana huwag kayong matroma kasi napakalakas talaga nun. Nakakatroma ang makaranas ng lindol, right? Doon ang naranasan ko nung kabataan ko yung mga ating. Was I in elementary when it happened? I think so. I was in grade 5 or grade 6. Nasa gitna ako ng palayan, mga ating. And lumindol ng pagkalakas-lakas. And parang hindi lang siya, hindi siya saglit. Like mga 2 minutes, 3 minutes yung lindol. Hilo kaming lahat pagkatapos. At alam niyo yung hindi lang gumagalaw sa sobrang lakas ng lindol. Lahat nakikita ko gumagalaw eh. Palay, puno ng nyog, bundok, lahat. Ang hindi lang gumagalaw mga ating, langit. Lahat gumaganon, ang lakas-lakas. Tapos yung 'di ba, yung ang tingin mo naman kasi sa lupa, sturdy, 'di ba? Yung lupa, tingin mo matibay yan, patag, no? Ating umaalon ang lupa. Pag-uwi ko ng bahay, may crack na yung dingding namin. Puro crack na yung bahay namin. Yung bahay ng iba bumigay na. Naranasan kong maka-encounter ng lindol. Yan, naranasan ko na lumindol ng matindi. And traumatic namang talaga. Actually, may isa akong kakilala na hindi na siya nabuntis dahil sa trauma niya sa lindol. Naging matatakutin siya.
Naagasan yata siya nung lumindol tapos hindi na siya nabubuntis. I hope mabuntis pa siya kasi parang wala pa naman siyang 40. I hope so. Pero newlywed tapos parang pa-40 na siya. Hindi sila nagkaanak mag-asawa. Eh wala naman sa lahi nila yun. Tapos madali siyang matakot pagka may something na may yanig-yanig or may gumagalaw ng anyway. Oh. So yung tipong yung gumalaw lang yung upuan ninenervyos na yung ano ba yun? So anyway, shout out po sa lahat ng mga taga Bisaya, lalo na sa mga nasa Cebu. Pumunta naman ang iwi at nagpakita ng kanyang empathy. Anong sabi din 50 million for Cebu. President Marcos Jr. announced that the Office of the President will be donating 50 million to Cebu Province. Sugod, Bugo, San Remigio will receive 20 million. Oo. Tabuelan, Tabogon, Santa Fe, Madridejos, Medellin, Bantayan Island, and Daang Bantayan will get 10 million. Huh? Ang barat naman ng iwi. Ang barat, right? Ang kuripot naman. Oy nga pala, meron na naman daw nanunulisit for Cebu ha. Ayan na naman tayo. May nanunulisit na naman dyan. Itutulong. Ayan na naman tayo ha. O, Duterte supporters ko no, pero scammers. Ay, ano ba yan? Anyway, so ayan mga kababayan, parang teka muna. Yung mga taga Cebu, nagkandalaglag yung kanilang mga for appliances, nagka-crack ang mga bahay. Yung iba natutulog na lang mga kababayan sa tabing kalsada dahil may mga aftershocks pa. 'Di ba? So natigil yung hanap buhay ng iba, na-damage yung mga bahay-bahay and all. Ang i-donate mo 50 million? Sa dami ng tinamaan at nasalanta ng lindot, 50 million lang na makakarating. Di ba kapag bumabagyo nga, billions of properties ang nadadamage ng bagyo, ng ulan, ng baha, and all that. Bilyones na halaga ng properties. At i-donate mo 50 million. So magkano to kapag magkano ang matatanggap ng mga bawat pamilya in Cebu? Ang alam ko mga kababayan, ang Cebu ang, di ba, top 1 na vote-rich province. Cebu yan, di ba, yung number 1 na may pinakamaraming botante sa Pilipinas? If not sa buong Kabisayaan. Maalin man, baka Manila ang top 1 eh. Pero alam ko Cebu kasi maraming botante talaga yan eh. So maraming nagma-migrate sa Cebu, kung malapit lang sa kanila ang Cebu, or kung neighboring province lang nila ang Cebu, instead of going to Manila, na highly congested, na hirap-hirap pa ng buhay. So ang Cebu nagbo-boom din naman, right? Ang dami nga diyang foreigners, ang dami rin namang investment, so may mga SQTR din ng Cebu eh. May mga informal settlers din. Kasi gusto yan ng mga politiko na na marami ang nakatira sa lugar nila para botante yan eh. Alam niyo bang sa Tagaytay, mga ganda-ganda ng Tagaytay, right? Tagaytay City, Cavite. Ang gaganda ng mga tanawin, ang ganda ng mga kondo. Pero may mga parts dyan sa Tagaytay na hindi kita ng mga tourists na area kung saan nakatira yung mga squatter. At ganyan na, even in Manila, lalo na in Manila, right? I think malapit nga lang dyan sa may Manila Zoo. Tama? Nakatago dyan. Na, okay, magaganda yung ibang parts ng Manila, high-rise condos and all that, pero may area kung saan doon nila tinatago at pinatitira ang mga informal settlers kasi botante rin yan pagdating ng eleksyon. Yan yung mga madaling bilhin ang boto. So, ang Cebu, napakaraming mga nakatira doon, pero ang barat naman ang binibigay ni Ngiwi. Ngiwi, sa tingin ko, hindi lang billions ang nakakamkam nyo. Baka nga trillions pa, tapos barya lang bibigay mo sa Cebu. Magkano ang marireceive ng bawat pamilya dyan? Tigli 5,000? Swerte na makatanggap ng 5,000? Eh kung nagkandasira yung mga gamit nila sa bahay, kung kailangan kumpunihin yung, or, di ba, i-renovate ang bahay na nagbitak ng dingding or what, naglaglagan na yung mga computers at kung ano-ano pang gamit, or hindi makakapasok ng trabaho so walang kita, baka mamaya may na-aksidente pa, bibigyan mo lang ng barya? Sa dinami-rami ng nakakamkam nyo, ang kuripot nyo, ugaling Ilocano pa rin?
Kasi yung babaeng ahas daw, kuripot daw talaga yun. Oo. Sa dinami-rami ng salapi nyo, haggard na haggard ka. Anyway, magaling mangbudol tong isang ito, di ba? Talagang ang mukha niya, baksak na baksak. O parang lumbay na lumbay siya sa nangyari sa Cebu. Tigilan mo kami, nabudol mo na kami na, sa bawat ginagawa mo ngayon, alam namin, no? Sa 10 sinabi at ginagawa mo, 11 ang kasinungalingan at pambubudol. Ba't hindi pa talaga ba't hindi pa talaga to kunin ng ano, no, ng mga, ba't hindi pa to higupin ng impyerno, anis? Bakit si Ngiwi walang pakialam sa mga mahihirap, mga ate at kuya? Bakit walang empathy? Bakit mas malala pa siya kay Ngoy Ngoy? Right? Tama ba? Si Ngoy Ngoy ay solong anak ni Nakorikong na lalaki. Si Ngiwi naman ay solong anak din ni Imelda at nung senyor. Right? Solong anak na lalaki. Bakit itong mga solong anak na lalaki parang walang pagmamahal sa bayan? O dahil mga elite lang talaga sila at nasanay sila sa marangya kaya diring-diri sila sa mga mahihirap? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.